good news po muna. Nakasecure na naman po or magpapagawa na naman ang Angat Buhay katuwang po ang kanilang mga partners at volunteers ng dormitoryo para sa mga estudyante sa Palawan State University. Inasikaso na po nila yan at kung gusto niyo pong malaman yung detalye, pwede niyo pong bisitahin ang Angat Buhay page. Bukod dyan, nakaka-proud lang na makita si Atty. Lenny, ang ating former Vice President, nakasama ang isa ring empowering leader na si former Prime Minister ng New Zealand, si former Prime Minister Jacinda Ardern. Ayun po. Nakaka-proud na nakikita nating magkasama ang mga empowering leader na kagaya nila. Ang alam ko, nagkita sila sa Harvard Kennedy School of Government dahil kagaya ni VP Lenny nung isang taon ay isa rin sa Hauser leader si dating Prime Minister Jacinda Ardern. Ngayon naman sa mga latest na pinag-usapan nag-trending sa social media, eto po, tila pikon na ang ating DND Armed Forces. Tila pikon na po sila sa mga vloggers na tila nagpapakalat ng Chinese propaganda. Hindi natin alam kung sila ba'y binabayaran ng China para i-echo ang propaganda ng Beijing or ng China, no? Para sirain ang kredibilidad ng ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Pero ito po, no, pikon na ang ating Armed Forces sa kanila. At sa tingin ko, dapat po nilang aksyonan yan. Ano? At sabi nga dito, hindi ko lang alam kung legit ito, no? Sabi dyan, kakasuhan na ng Armed Forces, no, ng DND, ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news at disinformation pagdating sa issue ng West Philippine Sea. At yung mga nagpapalaganap ng Chinese propaganda para lumikha ng negative image ng ating Armed Forces sa West Philippine Sea. Para sa akin, tama lang na gawin nila yan dahil mukhang ngayon pa lang nasisimula na naman ang mga propagandista na yan para iangat, i-advance ang pro-China presidential candidate sa 2028, no? We can no longer afford another pro-China or Chinese puppet president sa ating bansa. Kasunod po ng mga balita sa West Philippine Sea, ito po yung tumambad sa atin, no? Mukhang hindi nagugustuhan ng China ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon dahil ito oppose sa kanilang mga maling aksyon at panghaharas sa ating West Philippine Sea. So sabi dyan, China losing interest in funding Philippine infrastructure projects. DOTR says, parang ganun ang lumalabas. Ano naman ngayon, kung mawalan sila ng interest, di wag silang mag-invest, wag silang magbigay ng tulong para makapagpatayo ng infrastructure, hindi naman tayo mamamatay dyan, ano? Kung ginagawa nila yan, dahil hindi nila gusto yung pag-assert natin sa ating mga teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea, di wag, no? Hindi naman po tayo matitegi, no? Kung hindi itutuloy ng China yan. Hayaan na lang natin, ano? Hindi porke na tinutulungan nila tayo sa ibang aspeto ng ating bansa, like sa ekonomiya, sa pagninegosyo at infrastructure, i-give up na natin, no? Or sasang-ayon na tayo sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mali yun. Magkaibang usapin ang teritoryo at ang pagninegosyo at ang infrastructure, no? Kung ayaw nilang sumuporta sa infrastructure natin, di wag. Andiyan naman ang Japan at nandiyan ang iba't ibang bansa na pwede nating lapitan. Bukod doon, sabi dito, sabi ni PRRD, no? Or former President Duterte, wag daw magbayad ng buwis ang mga Pilipino kung hindi gagawin ng Congress ang kanyang hinihiling, no, yung audit, yung pagpapakita kung paano ginastos yung pera ng taong bayan, no? So, yun po yung pagkakaunawa ko diyan. Hinihikayat dating Presidente Duterte ang mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis kung hindi magiging transparent ang Congress sa audit or sa paggastos ng kaban ng bayan. Well, merong paraan para obligahin ang Congress, no? Pero yung tipong sasabihin mo na wag magbayad ang mga Pilipino, ako okay sa akin yan. Kaso pag nangyari yan, mapaparalyze po ang government natin dahil mawawalan sila ng budget, no? So, hindi magandang advice ito para sa akin, lalo na't galing pa sa dating presidente ng bansa, no? Hindi ko lang talaga magets na kung bakit tapos na yung term, no, ni PRRD, hanggang ngayon, marami pa rin siyang sinasabi, no? Although karapatan naman ng kahit sinong Pilipino, dating presidente or ordinaryong Pilipino, karapatan na magsalita dahil may freedom of speech tayo. Medyo hindi lang tayo sanay na nakakakita ng ganyan na dating presidente ang dami pa rin sinasabi patungkol sa mga issue ng bayan. Kasi yung mga dating presidente natin tumahimik sila. Siguro bilang pagrespeto sa kasalukuyang nakaupo. I hate to think na yung pagiging maraming sinasabi ni PRRD ang naging reason kung bakit lumabas ang balitang ito. Sabi po sa balitang yan, Remulla, DOJ to study Makabayan's renewed call for ICC's entry into the Philippines. Nako, kung pag-aaralan ng DOJ at kung magkakataon na papayagan ng DOJ ang pagpasok ng ICC, alam naman natin kung sino po ang hinahanap ng ICC. Si PRRD at iba pang politicians na malapit kay PRRD. So, ayokong isipin na ang reason kung bakit nagkaroon ng ganitong balita ay dahil sa marami pa rin sinasabi si PRRD, no?
Patungkol naman dun sa naging desisyon ni Franz Castro na sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte, sa tingin ko tama lang naman yung ginawa niya. Nagkaroon po ng mensahe or statement si Pulong Duterte, ang anak ng dating Pangulo, na tila sinasabi na wag maging balat sibuyas at wag magpamidya ng magpamidya. Ang sa akin lang ay parang mali naman yata yun, ano? Magkaiba kasi yung criticism at pagbati ko sa iba yon sa threat. Iba yung criticism sa pagbabanta sa buhay. Kaya para sa akin, tama lang yung ginawa ni Congressman Franz Castro. Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga ibinahagi ko sa inyo sa video na ito? Ang sa akin, yung pinaka talagang matunog ngayon at maingay is yung issue nga ng mga vloggers, no? Mga Chinese propagandist vloggers na di ko alam kung binabayaran ba sila or nagpapagamit sila for free, no? Pero ito pong mga vloggers na ito na nag-e-echo ng propaganda ng China para sirain ang kredibilidad, no? Para sirain ang moral, ibaba ang moral ng ating mga kasundalohan dyan sa West Philippine Sea. Very wrong, no? Hindi dapat yan hinahayaan, dapat po silang labanan dahil sa mga issue na may kinalaman sa national interest and security, kahit ano pang kulay natin, dapat tayo nagkakaisa. So, pakiusap lang, wag na po tayong makinig sa mga pro-China propagandist vloggers. Hindi po tama yan. Ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Comment down below. Don't forget to like the video. And I'll see you again on my next video. Salamat po.